Kita natin siya. Amen. Purihin ng Diyos sa mapagpalang pag-aaral kanina. At salamat din sa Panginoon sa mga magandang awitin. Salamat din sa ating mga kapatid sa nilang mga presensya. At salamat na nandito ating mga kapatid dito, sina Sister Charisma, kasi Brother Jeff. At na-surprise sa Sister Bel kanina. Amen. At purihin ng Diyos na tayo ay magkaroon kanyang banal na salita. At bago po lahat ay nihiling ko po sa inyo na idalangin niyo ako palagi sa aking pagtayo dito sa likod ng pulpito. At ating buksan na ating Biblia dito po sa Psalms 112. Psalms 112, pisan natin po sa verse 1, mga minamahal kapatid. Tayo po natin tumayo. Psalms 112, verse 1 hanggang 7. Sabi rito, purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Sa mga katuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman, siya ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram, kanyang aalalayan ang kanyang usap sa katulan, sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Siya ay hindi matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Amen. Palayan ng Diyos ang pagbasa, kanyang banal na salita. Tayo po sandali na lang. Ang banal na pangyarihan sa lahat. Pinupurihan ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa iyong kadakilan sa iyong buhay, sa iyong pag-ibig, kahabagahan, kung paano pinagkaloob ang Panginoong Hesus. Siya namatay para sa aming mga kasalanan. Pang makamtan namin ang kaligtasan, makapamuhay ng ayon sa katwiran, at higit sa lahat makapaglingkod sa iyo, bigyan ka ng kaluwalhatian at kaluguran, karangalan habang kami nabubuhay. Amen. Panginoon, dalangin namin ang Diyos sa mga binasa na yung banal na salita na siyang pagbabasihan ng yung mensahe sa oras na ito. Yung pagpalain, Panginoon, sa aming mga puso't kaisipan. Amen. Ikaw magbukas sa aming mga puso't kaisipan na aming tumuunawaan, maintindihan, Panginoon. At higit sa lahat, bigyan mo rin kami, Panginoon, ng kakayahan na ito'y may pamuhay sa araw-araw. Amen. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, ay yung mga anak na muli ay mapakain ng banal na salita, mabusog at makapagtagumpay, maging sa mga bisita, maging sa lahat na makikinig sa mensaheng ito, Panginoon, na makita rin nila ang pangailangan ng kanilang kaluluwa. Amen. Tulungan mo yung alipin ng Diyos at tinayo. Ikaw magbigay ng inspirasyon, Panginoon. Na masa isang hiwagay mo na salita. Madama yung banal na presensya at pag-ibig. At higit sa lahat na makamtan namin ang katagumpayan. At ikaw rin ang magtagumpay sa aming mga puso, isipan at sa aming mga buhay. Sa pangalan pa Jesus, I'm sorry. Basahin po rito sa English. Sabi niya, praise you the Lord. Blessed is the man that fear the Lord, that delight greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endured forever. Unto the upright there arise light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous.
A good man show favor and lendeth. He will guide his affairs with discretion. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. He shall not be afraid of evil things. His heart is fixed, trusting in the Lord. Mga kapatid, kukunin po natin ang pamagat dito sa pilot verse natin, dito sa verse 7. Nasabi rito, His heart is fixed, trusting in the Lord. So yung pamagat natin, fixed heart, a fixed heart trusting in the Lord. Sa Tagalog po, sasabihin niya ron yung pusong matatag na tumitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, din po pagbabasya na mensahe natin at isang pusong matatag na tumitiwala sa Panginoon. Yan isang bagay na makikita natin ngayon sa kapaligiran natin. Wala iba yung nangyayari sa kapaligiran natin. Mga kahirapan, tuwing magbubukas ka, hindi na uso na kasi yung newspaper eh. Kaya binabasa na natin sa online yung news. Pag nagbukas ka ng mga news dyan sa online, sa computer, sa tablet, o sa cellphone mo, nakikita mo yung nangyayari sa buong sanlibutan. At nakikita mo yung good news at bad news. At sino man sa atin, mga kapatid, ayaw nating marinig yung masamang balita. Ang gusto natin palagi marinig yung mabuting balita. Kasi pag masamang balita, mayroon tayong pangamba palagi at takot. At hindi lang tayo natatakot, kundi tayo nalulungkot din. Lalo na pag yung napatungkol yan sa ating mga mahal sa buhay. Kaya ayaw natin yung bad news o masamang balita. And meron tatlong klaseng bad news na ating naririnig o na kuminsan na ito yung nararanasan. Unang-una yung sa mga physical. Kamakailan lang, last week, merong aksidente ritong masamang nangyari sa Vancouver at daming namatay, mga kapatid, at nagluksa ang maraming tao rito. At hindi lang dito sa Pilipinas din, marami ring na-aksidente at marami ring namatay. Hindi natin to kinakatuwa, kundi nakakalungkot. Minsan meron ding nababalitaan na nagkakasakit, may nagkasakit na malubha hanggang sila ay mamatay. Yung kamatayan, mga kapatid, kuminsan kamatayan ng ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, nagbibigay ng kalungkutan. Kaya ayaw din natin makakarinig ng mga ganun, nakakalungkot, pero wala tayong magawa. Sapagkat iyon ay parte ng buhay, minsan. At then, sa mga physical, minsan meron ding mga bagay na nangyayari sa libutan ito. Tulad nung may mga gera sa iba't ibang lugar. Nagbibigay ng kaguluhan. Naapektuhan yung mga buhay sa man sila naroon. Meron din problema sa mga bagay na pangmaterial. Yung mga tao rin na tulad nito, meron tayong nag-aambang economic difficulties or recession dahil bunga ng mga tariff, di ba? Naapektuhan ng buong sanlibutan dito. So, naapektuhan yung ekonomiya at sa madalit sabi ko minsan, nahirapan din tayo. So, may mga financial stabilities. Kuminsan, sa parte ng mga taong walang trabaho, nag-unemployment, mga kapatid, hindi rin maganda. Kaya, pag walang trabaho, siyempre, kuminsan nawawala ng pag-asa. At kung kuminsan ka, di ka nagtatrabaho, meron din kang insufficient income. Kulang pa rin. Lalo na pag sa Pilipinas. Kahit ka ng kayod, kulang pa rin. Kaya nandito tayo sa abroad para hindi lang makatulong sa ating sarili, kundi sa ating pamilya rin. At isa rin problema yung pagkakautang, mga kapatid. Sa mambalita rin yun, pag marami kang utang. Ngunit ang isang pinaka mabigat na bad news, mga kapatid, o masamang balita ay patungkol sa spiritual. Sapagat dito natin nakikita, mga kapatid, yung kasalanan sa buong salibutan na siyang nagiging sanhi
ng masamang balita ng mga ito. Ng kasalanan siya nagpahiwalay sa Diyos at sa tao. Naputol ang relasyon dahil sa kasalanan. Kaya habang ang tao ay nasa kasalanan, mga kapatid, masamang balita ito. Lalo na pag yung tao namatay na hindi nakakilala sa Panginoon, hindi siya nakapagsisi. Mga kapatid, siya pupunta sa kapamakan, sa kaparusahan. Sa Biblia, wala pong tinukoy na purgatorio nang tayo pupunta ron at ipadalangin mo para siya makapunta sa langit. Kung namatay ang tao sa kanyang kasalanan, sabi sa Biblia, diyan siya huhusgahan sa huling hininga ng kanyang buhay. Kung sinamatay na mabuti, siya pupunta sa langit. Kung sinamatay na masama, siya pupunta sa impyerno. Binigyan tayo ng oras, panahon, oportunidad ng Panginoon upang hindi lang sa mamuhay sa sanlibutan ito, kundi mahanap ang kanyang kalooban. At kung makita natin kanyang kalooban at ating sundin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Kaya yun ang sinasabi nilang magandang balita, sapagkat ang Panginoon, nung siya ay nagpunta rito sa lupa, pinayag niya yung kalooban ng ating Diyos Ama. Pagkatapos niya mayayag, siya namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating kasalanan. Upang magkaroon tayo ng karapatan, ng daan na tayo maligtas. Bayad na yung kasalanan. Ngunit bakit ang tao hanggang sa ngayon ay nasa kasalanan pa sa kadahilanan hindi sila masunurin sa Diyos. Yung iba hindi pa rin alam ang tunay na kaligtasan kung paano maligtas. Ang religion, mga kapatid, ay naglipa na sa iba't ibang sanlibutan, iba't ibang church. Ang tao nagkaroon ng confusion at sila'y naligaw. Salamat sa Panginoon, mayroon tayong banal na kasulatan na siyang pinagbabasihan na makita natin ang kalooban ng Diyos Ama. Otherwise, tayo rin ay maliligaw. Salamat sa Panginoon na sa mga nandito sa iglesia ng ito, nasa iba't ibang lugar sa abroad, isang testimony na sila ay naligtas mula sa kasalanan. Mga kapatid, isa ring mabigat pagpatungkol sa espiritual, mga kapatid, yung siktismo, yung siktism. Dahil dyan, mga kapatid, hindi ang tao nalito dahil hindi na niya alam kung alin ang tunay na church. Hindi nila alam yung tunay na turo. Marami namumuhay, pumapasok sa church na walang salvation. Namumuhay sila sa tinatawag yung false salvation. Nabubuhay sila sa tinatawag natin na doon sa turo pa rin ng tao hanggang ngayon. Ang siyang umiiral sa kanila. Marami yan. Mas marami. At kung saan yung marami, doon naman yung kapamakan. At iyon ay binulag ng diablo ang kaisipan ng mga tao para hindi nila makita yung kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ngayon, mga kapatid, ano nangyayari? Nagkakaroon ng ignorance. Nagkakaroon ng kamangmangan at nagdudulot ng kamatayan. Hindi lang sa physical, kundi sa spiritual. Yun ang napakabigat, mga kapatid. Na nabubuhay ka sa sanlibutan ito, pero wala ka lang relasyon sa Diyos. Nagpupunta ka sa church, iniisip mo na pagka namatay ka, pupunta ka sa langit. Ngunit pagdating mo dun sa langit, pagdating ng Judgment Day, tapos sabihin ng Panginoon sa iyo, hindi kita nakikilala. Umalis ka sa harapan ko na ikaw ay manggagawa ng kasalanan. Mga kapatid, napakabigat po yun. Sa oras na ito, ating pag-aaralan, ito sa verse 7, bakit sabi rito, mayroon dapat tayong isang pusong matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ayun, sabi sa English, mas malalim dito, fixed heart. His heart is fixed, trusting in the Lord. Ano ibig sabihin niyan? Isi-simplify natin, mga kapatid, ano? Pag sinabing fixed heart sa English,
ang mga meaning nandito, established, sit firm, prepared, immovable in the midst of adversity, steadfast, isang rin yan. At isang napakaganda rito, yung deep spiritual stability. Malalim na matatag na pananampalataya, unshakable faith in God. Mga kapatid, yun po yung doon nakatukoy doon yung meaning ng fixed heart o matatag na pananampalataya. Ngayon, ang tanong doon, papaano tayo magkakaroon ng matatag na pananampalataya? Sabi nila, naniniwala ako sa Diyos. Yan ang pinaka-basic doon. Ikaw ay maniwala sa Diyos. Pero hindi lang ka sa Diyos maniniwala. Dapat papaniwalaan mo rin ang kanyang banal na salita. At tinatanggap mo yun at ipinapamuhay mo. At yun ang pinakauna nating ano doon na yun ang pinaka-basic. Kasi kung hindi ka naniniwala sa Diyos, tsak, atheist ka eh. Ano yung atheist? Hindi naniniwala sa Diyos. Sabi sa Biblia mismo, yung hindi daw naniniwala sa Diyos ay mangmang. Yan. Sabi niya, mangmang, mga walang kaalaman. Pero kung titingnan mo ang kapaligiran, titingnan mo yung sarili mo, lahat naman nandyan, makikita mo na mayroong isang lumikha. Hindi to evolution, kundi creation, mga kapatid. Kasi ang evolution, sabi nila, basta na lang lumabas ang mga nilalang, yung mga halaman, yung mga bundok, lahat ng stars. Mga kapatid, hindi pwede mangyari yan. Dahil hindi pwedeng mag-create ng something from nothing. Amen, mga kapatid? Mayroon talagang nag-create niyan. Ang tanong nila, saan daw galing ang Diyos? Mga kapatid, maling tanong yun. Kasi ang Diyos, hindi to mga kapatid, hindi siya nasasakop ng panahon. Hindi siya nasasakop ng kaisipan natin. Hindi siya nasasakop ng space. Siya mismo ang nag-create niyan. Ngayon, God is eternal. Wala siyang umpisa at wala siyang katapusan. Dapat natin maalaman yun. Ngayon, diyan tayo nananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi kahit sino. Amen, mga kapatid? Ngayon, umpisan po natin. Paano tayo magkaroon ng matatag na pananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon? Unang-una, magkaroon yung puso natin dahil ito na patungkol sa pananampalataya, tinapatungkol sa isang dito sa ating kaluluwa. Itong spiritual heart. Hindi yung pusong tumitibok dyan. Yung spiritual heart, mismong kaluluwa yun. Yung kaluluwa o puso na a heart that understands the will of the Lord. Yeah. Doon nag-uumpisa na kayo maging matag na puso na nakakaunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi mo na pag-uunawa ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, tiyak ang paninindigan mo lang palagi yung sarili mong kalooban. Amen, mga kapatid? Totoo yan. Kung di mo alam ang kalooban ng Diyos, susundin mo yung kalooban mo o kaya kalooban ng iba. Buksan natin sa Ephesians chapter 5. Umpisa natin sa verse 15. Sabi rito ni Pablo, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mamangmang, kundi gaya ng marurunong. Na inyong samantalayin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, sinabi rito, tayo lumakad na may karunungan. Kasi may dalawang taong na lumalakad dito sa lupa, dalawang klase na nabubuhay dito sa lupa. Sabi mismo ni Pablo, isang marunong at isang mangmang. Ngayon, saan tayo dyan, mga kapatid? Sabi rito ni Pablo, samantalin yung ang panahon sapagkat araw ay masasama. Bigyan tayong panahon na mamuhay dito. Yung iba mabubuhay hanggang 100 years.
Yung iba mamubuhay hanggang 70. Sa Biblia sabi niya 70 to 80 lang. Mabubuhay sa libutan ang tao. May mga nabubuhay lang ng bata, namamatay na. Iba binata, dalaga, 30, 40, hindi pare-parehas. Pero ang ano dyan, bigyan tayo opportunity, pagkakataon na mamuhay sa libutan ito. Ang tanong, tayo ba namubuhay na may karunungan o tayo nabubuhay na may kamangmangan? Ngayon, yung mga nabubuhay na may karunungan, sabi rito, yung nauunawaan nila ang kalooban ng Panginoon. Sa verse 17, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng tao? Mga kapatid, sa lahat ng tao, this is a universal will of God to all men. Sa lahat ng tao. Doon sa John 3:16, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Kalooban niya ng tao ay sumampalataya sa Panginoon. Paano tayo manampalataya sa Panginoon? Kailan maniwala tayo sa Kanya na siya Diyos at tagapagligtas. Sampalataya natin Kanyang banal na salita. Tayo ay dapat makita natin ang ating sarili sa Panginoon na tayo ay makasalanan. Romans 3:23, lahat na ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lahat ng tao na nasa kasalanan, sila'y mangmang sa harapan ng Diyos. Ngunit salamat sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo nagsisi nating kasalanan, tayo binilang sa marurunong. Sapagkat nakita natin kalooban ng Panginoon, tayo nagsisi. Mga kapatid, hindi mo pwedeng iligtas yung ang sarili mo sa kasalanan. Kailangan natin ng Diyos. Yan ang hindi naiintindihan ng mga naniniwala sa Diyos. Kung wala sa inyo yung kaligtasan, sayang lahat ang pag-church. Sayang lahat ang pagpe-fellowship pag nandun ka pa rin sa kasalanan. Kinakailangan natin lumapit at magsisi sa ating kasalanan. Sabi doon, kung ipinapahayag mo ang iyong kasalanan, siya ay tapat at banal. Napatatawarin ka sa lahat ng kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Doon sa 1 John chapter 3 verse 9. Mga kapatid, mahirap ang gawin yon. Ngayon, kaya hindi matatag ang puso na nasa kasalanan sapagkat nandun palagi yung kaguluhan. Nandun yung guilty feelings. Alam mo ba, pag mayroon kang nagawang kasalanan, di ba mabigat ang yung dibdib mo? Guilty ka eh. Pero mga kapatid, hindi lang tayo guilty doon sa taong pinaggawa natin ang kasalanan, kundi tayo guilty sa harapan ng Diyos. At ang Diyos nakikita niya, magmula tayong ipinanganak hanggang sa oras na ito, kung ano yung ginawa natin. At kilala niya kung sino yung ligtas. Kilala rin niya yung mga nasa kasalanan. Ngunit salamat sa Panginoon dahil sa kanyang dakilang imbitasyon sa lahat. Na tayo, mga kapatid, ay tinawag niya para tayo ay maging anak niya. Napakaganda sapagkat nung ang isang taong lumapit sa Panginoon, hindi pinapahindihan ng Panginoon. Pinapatawad, tinatanggap yan. At anong resulta ng kaligtasan? Kagalakan at kapayapaan. Isipin mo na mawala yung gabundok mong kasalanan. Diba? Ito isang personal na karanasan ng bawat Kristiyano na ligtas. Nung sila nagsisi, mga kapatid, naalis yung bigat ng kasalanan at sa buhay. At binigyan tayo ng pag-asa na makapamuhay ng panibago dahil sa Panginoon. Kaya sabi nga dun sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man ay nakay Kristo, siya bagong nilalang. Lahat ng mabagay ay nagsilipas na. Narito silang pawang naging mga bago. Ngayon mga kapatid, sabi nga rito, kailangan maalaman mo pa rin yung salita ng Diyos. Kaya tayo nagpapatuloy to know His Word and apply in our daily life. Mga kapatid,
Tatandaan natin na para tayo maging marunong, tayo nagpapatuloy sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ibig kong basahin yung napakaganda rito dun sa Ephesians chapter 4, verse 22, mga kapatid. Sabi rito, at inyong iwan tungkol sa paraan ng iyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa makahalayan ng pagdaraya, at kayo'y magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Amen? Na ayon sa Diyos. Amen? Ayon sa Diyos, sabi rito, ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Mga kapatid, diyan tayo nilalang. Kaya meron bagong nilalang sa Panginoon. Sabi rito sa English, we are created in God. Tayo nilalang sa Diyos, mga kapatid, meron tayong dating pagkatao, tayo nilalang sa kanyang katwiran. Righteousness. Yung katwiran. Yung katwiran ng Diyos. Doing what is right in the eyes of God. According to His Word. Yun ang katwiran. Kaya sabi niya, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ibang katwiran ng Diyos ay ibig niya ikay malikas sa kasalanan. Ikay sumunod sa Kanya. Ibig ng Diyos na ikay lubos ng mga pabanal. Amen? Diba? Kaya mga kapatid, tandaan natin, ano po, na hindi ito basta-basta. Nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Alam mo bakit mayroon bang true holiness? Sa Panginoon lang yan. Ngayon, mayroong false holiness. Bakit ka mo? Pupunta ka sa simbahan, sabi nila, banal ka na. Nung umpisal ka, banal ka na. That's not true holiness. Kasi mayroong hypocrisy. Sa panahon ng ating Panginoon, yung mga Hudyo, sinabi sa kanila, paimbabaw, may hypocrisy. Kasi nalalaman nila yung salita ng Diyos, pero sa kanilang mga buhay, hindi tumakita. Mga kapatid, ano ang kabuluhan na ikaw ay maging Kristiyano, sabi mo ikay Kristiyano kung hindi makita sa iyo katwiran ng Panginoon. Tandaan natin. At napakahalaga yan. We are created God in righteousness, in true holiness. Yung holiness, mga kapatid, we are set apart for God's service, to be used by God. Kaya yung pinag-aaral natin templo ng Diyos kanina, hindi ka lang iniligtas, ikaw maging templo ng Diyos na buhay. At doon tayo naglilingkod sa Panginoon. Tayo ngayon ay nakapagbigay ng sacrifices, paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos. Diba napakaganda? Na ginagawa mo ngayon ay nakapagbigay lugod sa Panginoon. At ito'y hindi to basta-basta, mga kapatid. Pribileyo na ipinagkaloob lang sa mga anak ng Diyos. Ngayon, tulad ng nakikita na nung ating Panginoon sa mga Pariseo, meron tinatawag nilang pretended holiness. Nag-aangkin silang banal. Mga kapatid, sa tunay na Kristiyano, hindi ka mag-aangking ikaw ay banal sapagkat ikaw ay banal. Sabi ng Panginoon, yamang banal na kayo ang siya inyo'y tumawag, mga pakabanal naman kayo sa lahat ng uri ng iyong pamumuhay. So mga kapatid, iyon ang unang-una. So, dapat makakita natin doon na sa pag-aaral natin kanina na ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng conviction para tayo'y magpagsisi, para tayo maligtas. Sa holiness, siya rin ang nagbibigay ng conviction para ihandog ang ating sarili. Amen? Para malinis sa natitirang ugat ng kasalanan. At doon, mga kapatid, nasabi nga na magkaroon ka ng matatag na puso na may pananampalataya sa Diyos. Kasi kung sabi nga nila, habang may carnality, hindi ka mo lubos na
maiwanan ang iyong sarili. Kung minsan, nasusunod pa rin ating sarili. Kung minsan, ito ba yung kalooban ng Diyos? Kung minsan, yung ating sarili muna, napaparangan natin, hindi ang Panginoon. Sang susunod natin ang susunod mga kapatid. Dito sa Ephesians chapter 5, verse 8. Pupunta pa tayo ron. Sabi rito sa Ephesians 5:8, sapagkat nung panahon kayo kadiliman, datapwat ngayon kayo kalinawagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. For you were sometimes darkness. Nakita mo yung tense doon? Were. Ibig sabihin nakaraan na. Kaya sabi niya, sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon. Ito na pinag-uusapan. Kayo kalinawagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Mga kapatid, yung kanina sinabi mangmang at marunong. Dito naman yung kadiliman at kaliwanagan. Mayroong comparison na naman. Ang mga Kristiyano pang mga kapatid ay nasa kaliwanagan. Amen? Ngayon, ano ang panlaban mo sa dilim? Liwanag. Pag pumasok ka sa isang bahay o kwarto at madilim, kailangan mo ilaw para makita mo ang nasa loob. Makikita mo rin kung malinis o marumi ang bahay mo kung may ilaw. Kung walang ilaw, hindi mo alam kung marumi o malinis. Maging kakainin mo, maging isusuot mo, lahat gagamito, kailangan maliwanag sa iyong mata na malinis ito. Mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ay malinis, ibig din niya tayo ay maging malinis. Tayo ay nabubuhay sa kaliwanagan, mga kapatid. Tandaan natin yon. Kaya nga, yung ipinapangaral ng iba ng Kristiyano ay nagkakasala, nasa kadiliman ka pa nun. Pag ikaw ay nasa kasalanan. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, nasa kaliwanagan ka. Ngayon, sabi dito sa ating binasa, datapwat ngayon kayo'y kalinawagan sa Panginoon. You are the light in the Lord. Ibig sabihin, yung ilaw, ang Panginoon ay ilaw. Ang kanyang salita ay ilaw. Sabi ng Panginoon, kayo na rin ang ilaw ng sanlibutan. So, galing yung ilaw sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, na ito'y napaganda. Kung ikaw ay ilaw nga, sabi ng Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Diyan natin ma-testing ating sarili, mga kapatid. Ilang mga Kristiyano, ito ay tumataas na yung ating pagmimensahe na kailangan patuloy tayong lumakad sa liwanag. Ngayon, bakit? Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para makita natin higit pa yung mas malalim na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Na hindi lang tayo dadalo, amen, okay na tayo nakadalo. Hindi, kailangan malaman natin, bakit tayo dumadalo? Bakit kailangan mahalaga ang fellowship? Bakit mahalaga ang prayer meeting? Dapat alam natin ito, mga kapatid. Hindi ito grupo lang na tayo nagsasama sa Zoom. Mga kapatid, ito yung fellowship sa Panginoon at sa mga mananampalataya. Di ba? Sabi niya, kung tayo ay nasa liwanag, sabi niya, at tayo lumalakad sa liwanag, tayo ay mayroong pakikisama saan? Sa Diyos. Na gaya niyang nasa liwanag. May tayong pakikisama sa ating mga kapatid na nasa liwanag. Ngayon, saan natin gusto? Mag-fellowship sa Panginoon o makipag-fellowship sa sanlibutan? Di ba? Kaya nga sabi nga natin palagi, nung araw, tuwang-tuwa tayo pag sa libutan pag pupunta tayo kung saan-saan, bitan tayo sa birthday, saan-saan, gustong-gusto natin. Pero nung nasa Panginoon tayo, priority natin yung fellowship sa Panginoon. Amen? Bakit? Kasama mo ang Diyos. Naniniwala ka may Diyos, gusto mo sa Panginoon ka, gusto mo ng blessings, pero pag fellowship, mas gusto mo sa labas. Para bang kontra mayroong doon, may tawag doon? Hindi yata tama. Di ba? Hindi yata tama. Kaya makikita mo na dinala tayo sa fellowship dito. Sabi ng Panginoon, sa 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, nandun ako sa
Mga kapatid, tandaan natin. Ngayon, doesn't matter na punta ka sa church, pero meron isang bagay, yung individual. Paglabas natin dito, balik tayo sa bahay, balik tayo sa trabaho, nakipag-fellowship pa rin ba tayo sa Panginoon? Dapat lang na may pamuhay na natin. Kasi kung minsan, gawa tayo para sa Panginoon dahil nagkikita tayo magkakapatiran. Pero kung walang nakatingin sa'yo, susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Mga kapatid, tandaan natin ang Panginoon nakakakita sa atin. 24 hours a day. Kaya anong gina? Alam niya yun. Kaya alam, sabi ng Panginoon, alam niya, kilala niya yung kanyang mga tunay na anak, tunay na likod sa Panginoon. So we have to walk as a children of light. See everything. Ngayon, sa liwanag, mga kapatid, it gives you a better choice. Di ba? Ngayon nakita mo na mas maganda pala ang mabuhay sa Panginoon. Kaya nga, mayroon pa bang Kristiyano na gustong bumalik sa kasalanan? Tanong natin ating sarili. Ayaw na natin, di ba? Pinatawad na tayo. Sabi ng Panginoon, I will remember your sins no more. Ibinilang ka saan? Sa kanyang iglesia, sa kanyang kaharian, at isinulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Babalik ka pa ba sa sanlibutan? Alam mo, pag nagkasala ka, mawawala ka ulit sa Panginoon. And binigyan ka ng better choice to walk in the light with God. Apply His words, mga kapatid. Ngayon, tatandaan natin na kung binigyan ka ng choice ng Panginoon, piliin mo yung pinakamaganda. Di ba? Anong pipiliin mo? Ika'y palaging lumalakad sa kadiliman, lumalakad sa kaliwanagan. Siyempre sa maliwanag. Kahit mag-drive ka nga lang dyan ng madilim, nakakatakot. Paano kayo maglakad ka ng madilim? Di ba nakakatisod yun? Hindi mo alam kung sinong haharapin mo. Malay mo, mayroong nag-aabang sa iyong pangalan. Hindi mo makakita. Pero tignan mo sa liwanag. Kita mo lang. Mga kapatid, diyan tayo tinawag. Kaya naging matatag ang ating pananampalataya, maging matatag ang ating buhay dahil sa liwanag ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Dito sa Ephesians chapter 4, dito pala sa verse, Ephesians 5, 1 and 2. Amen, Ephesians 5, 1 and 2. Buksan natin doon sa Ephesians 5, 1 and 2. Sabi po rito mga kapatid sa Ephesians 5, 1 and 2. Kayo ngayon magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kanina, sabi, magsilakad kayo sa liwanag. Yan, magsilakad kayo sa pag-ibig. Mga kapatid, paano ang lumakad sa pag-ibig ng Panginoon? Kaya bibigyan natin ng halimbawa. Unang-una, mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Amen? Ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, makita natin yung kahulugan ng pag-ibig ng Diyos na binigay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon, mamatay sa ating kasalanan. So, binigay ang kanyang buhay, namatay ang Panginoon, nabuhay siya, binigay ang kanyang banal na salita, binuksan ang langit sa atin. Kaya yung blessings, yung spiritual blessings sa material blessings, ibinuo sa atin, mga kapatid. Ngayon, dun sa mga blessings na yon, di ba kapag nakatanggap kang maraking blessings sa Panginoon, anong nasa puso mo? Natural, magalak ka. At nagagalak ka sa blessings na ikaw ay mapagpasalamat. At natural, mamahalin mo ang Panginoon dahil siya nagbigay ng bagong buhay sa iyo.
Kasi karamihan sa tao, nabubuhay lang sila sa kanilang sarili. Mga kapatid, meron silang trabaho, lalo na yung mga may kaya. Meron silang trabaho, meron silang pera, may sakyan, maganda. Akala nila sa kanila galing yun. Pero hindi nila alam na ang buhay nila physically galing sa Panginoon. Yung kalakasan na sa kanila, lahat ng material blessing galing sa Panginoon yan. Pero ang Kristiyano, hindi lang siya nakatingin sa material blessing, spiritual blessings. Ano yun? Ang kanyang kaluluwa. Mas matimbang yung spiritual blessings kaysa material blessings. Bakit kanyo? Yung material blessings, mga minamahal na kapatid, ay matatapos. Pag namatay tayo, iiwanan natin lahat. Lahat ng pag-aari natin, ultimong physical natin, iiwanan yan. Punta sa alamok. Ang babalik saan? Yung ating kaluluwa, nag-iisang kaluluwa. At yung mabubuting gawa. Yun ang ano natin. Doon ang ibabalik. Kaya nga, mga kapatid, sabi ng Panginoon, kay lumakad sa pag-ibig. Ngayon, anong opposite ng pag-ibig, mga kapatid? Hate. Di ba? Ngayon, ito sinabi ni Pablo, may problema rito eh. Punta tayo dun sa Ephesians. Dun sa last two chapter. Ay, last two verses. Ephesians chapter 4. Umpisa natin sa 30. Ephesians 4:30 hanggang 32. Sabi ni Pablo rito, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa inyo kanya'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano nakita doon? Nakita kasi ni Pablo doon sa church ng Efeso na mayroon pa rin silang mga ganitong mga pag-uugali, mga kapatid. Kaya ito sinabi niya rito, mayroon pa rin silang mga galit, may kapaitan. Tawag doon sa English, mga kapatid, bitterness. Sabi niya, wrath, anger, clamor, evil speaking. Sabi rito, at be you kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Ngayon punta tayo doon. Sabi ng Panginoon, be you their followers of God as their children. Doon sa verse 5:1. Sabi niya, kayo ay, sabi niya, kayo magsitulad sa Diyos. Ibig sabihin kung paano tayo pinatawad ng Diyos, gaano man kalaki ating kasalanan. Tularan din natin yung ibinigay ng Panginoon sa ating halimbawa. Ano yun? Na tayo rin ay mapagpatawad. Amen. Di ba? Napakaganda. Bakit ka mo? Pag meron kang galit sa puso mo, merong kapaitan, meron kang hinanakit, may jealousy, anything that negative nandun sa puso mo, hindi matatag yung puso mo, yung kaluluwa mo. Mabigat yan na pasanin sa buhay. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yan. Mga kapatid, saan ka pumunta sa buong mundong ito, dala-dala mo. Kailan isurrender mo yan sa Panginoon? At yung mga taong gumawa sa iyo nang hindi tama, patawarin mo sila. Alang-alang sa Panginoon at alang-alang sa iyo. Alam mo ba na kakainin ka nun? Kakainin ka nun. Yung galit dyan. At ibabagsak ka pa. Ibabagsak yung pananampalataya mo. Mayroon bang Kristiyano na galit sa kanyang kapwa? O may hinanakit? O mayroong pang bagay na tinatago-tago dyan? May grudge. Makapatiwala na. Kaya alang-alang sa iyong sarili, alang-alang sa Panginoon, at alang-alang doon sa gumawa sa iyo, kailan ikaw ay pagpatawad. Yan ang paglakad sa pag-ibig. Lumakad sa pag-ibig. Ngayon, mga kapatid, in fairness, pag may gumawa sa'yo na masama, masakit. Lalo na pag hindi tama. Merong nagsabi sa'yo na ganito ka, masakit. You'll be upset, you'll be angry, masasaktan ka. But, anong sabi ni
Panginoon nung tinanong siya ni Pedro, ilang beses ba nang patawarin ko ang aking kapwa? Sabi niya, 7 times 77. That is 49 times. Pero it's not about the number of times na patawarin mo. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kundi it's about the spirit of love and forgiveness. Mga kapatid. Di ba? Sige nga, sabi ng Panginoon, kung paano ka pinatawad ng Diyos, patawarin mo sila. Paano ka patatawarin ng Diyos kung di ka marunong magpatawad? Kaya mga kapatid, wala na awang magkaroon ng negative sa atin. Kasi diyan tayo tinutokso din ng Diablo. Sabi niya yan, siniraan ka pa. That's why we have to follow God's example in forgiveness. Ano mga kapatid, titignan natin ano? A forgiving spirit, magkaroon ka ng peace of mind. Magkaroon ka ng peace in the heart. Alam mo ba na physically, spiritually apektado ka dyan? Pwede ka ma-heart attack nga dyan sa consumption. Tingnan mo yung may mga hinanakit. Tapos nagagalit bigla. Tapos mayroong hypertension. May nai-stroke dahil sa galit. Pero tingnan mo ang Kristiyano. Meron bang nai-stroke sa galit sa Kristiyano? Wala mga kapatid kasi meron silang kapayapaan sa puso. Meron silang kapayapaan sa Diyos at sa tao. Nawa ito ang nangyari sa atin, mga kapatid. At sabi pa rito na dapat nating makita ito pag tayo ay lumalakad sa pag-ibig. Ang Panginoon ang siyang ating halimbawa. Na wala naman siyang kasalanan, ipinako siya, inalimura siya, pinahirapan. Pero mga kapatid, hindi man siya gumanti. Alam ba nung time na pinako ang Panginoon? Bago siya ipako, anong sabi ng Panginoon? Ang aking kaharian ay hindi dito. Kasi kung aking kaharian nandito, mayroong 70,000 na angel na handang sumaklolo sa Panginoon. Noong time na yun. 70,000. Pero hindi niya pinayagan yun. Dahil alam niya na sa kanyang gagawin, ililigtas niya ang sanlibutan. Kung sinunod niya ang kanyang sarili at halimbawa pinarating niya yung mga angel, lahat ng mga patay sila lahat. Pero hindi niya ginawa. It's a sacrifice of love. Kung minsan kailangan din natin mag-sacrifice. Mga kapatid. Yun. Sabi rito tayo lumakad sa pag-ibig. Ano ba yun na greatest commandment? That is the law of love. Ang pag hindi ka kagandahan pag nag-aral tayo sa salita ng Diyos. Ang karamihan sa tao, 10 commandments pa rin ang ano nila, sinusunod. Mga kapatid, yung 10 commandments, ibinigay yun ni Moses sa mga taga-Israelita. Sa New Testament, ang ibinigay yung mahalin natin mahal natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at mahalin natin ating kapwa tulad ng ating sarili. Yan. So, hindi lang obligasyon yan, mga kapatid. Nasundin natin yung the greatest commandment ng Panginoon, yung love of God and love of others like ourselves. Hindi lang obligasyon, kung hindi ito'y ginagawa natin by the goodness of God or Spirit, mga kapatid. So, it should come naturally. Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos, itong napaganda, no? Yung pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So it's natural yung pag-ibig sa atin. Kaya mayroon tayong pag-ibig saan? Sa Diyos at sa kaluluwa. Bakit natin sineshare yung salita ng Diyos sa hindi naman nating kamag-anak, kakilala? Dahil mahal natin. Kung paano nagmahal ang Panginoon sa mga kaluluwa, minamahal natin ating kaluluwa. Irrespective kung sino sila, nationality, sino man. Basta sila ay handang makinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, pinapayagan natin. Yung ang ayaw makinig, pinapayagan din natin O, ini-ignore, pero at least pinapayagan pa rin natin. Merong offer pa rin yan. Open yan.
ang offer hanggang sa katapos-tapusan ng sanlibutan, mga kapatid. Now, we have to walk in love in conformity to His will. Kailangan sumang-ayon tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi tayo sasang-ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak sasang-ayon tayo sa kalooban ng sanlibutan o ating sarili. At hindi yun paglakad sa pag-ibig sa Diyos. Amen, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. That's the motivation to obey God. Love. You have to walk in love. Ngayon, sa mga kapatid, we don't want to offend God. Di ayaw natin masaktan ng Panginoon. Di ba? Nagminahal ka niya, niligtas ka niya, lahat. Alam mo ba na what we have to do is we have to be faithful to God. Continue serving hanggang sa kamatayan. Tayo nakasisigurado na dun sa langit eh. Amen, mga kapatid? Ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Di pa dapat dati ikasahin. Ngayon, alam mo ba sa lahat nito, yung foundation of love, dahil sa ating Panginoon, He laid that foundation of love through Christ. Mga kapatid, His grace, His truth, mga kapatid, holiness, mga kapatid, He gave Himself to us. Yung kanyang panahon, service, binigay niya yung kanyang kalakasan, nagbigay siyang halimbawa, kanyang buhay para tuwaran natin. Mga kapatid, doon sa Matthew 16:18, He built a church. Sabi niya, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Matthew 16:18. Ito yung pinag-uusapan natin, the spiritual church of God. Kabilang tayo dyan, mga kapatid. Di ba napakaganda? Tayo ang kanyang tupa, siya naman ang ating pastor. Amen? At isang napaganda kanya, we are the spiritual temple of God. Tipin mo, nawa, ito kung tayo nandyan sa libutan, isipin natin tayo templo ng Diyos. Kaya yung templo ng Diyos, sinawa, hindi makakitaan ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Diba, mga kapatid? Sa pinakahuli, mga kapatid, punta tayo dun sa ating binasa. Malapit na tayo matapos. Dito dun sa verse 7, sabi niya, He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord, sabi niya. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ano tayo? Yan, kung titignan mo dyan, mga kapatid, kung pupunta ka sa verse 6, sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalalang walang hanggan, siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Di ba, mga kapatid? Hindi ka matatakot. Ngayon, hindi natin maiwasan, may darating na masamang balita sa atin eh. Pero sabi niya rito, salita ng Diyos mismo, siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Bakit? Ano ang dahilan, mga kapatid? Anong sabi rito? Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Kaya hindi tayo natatakot. Bakit? Yung pangako ng Panginoon, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko iwanan pababayaan. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. Amen? In the worst of times. Ibig sabihin, sa mga oras ng panahon ng pangailangan, may biyaya ang Diyos. Ito yung hindi karapat-dapat na pabor. Kaya kung tayo minsan ay para bagang tayo tinutokso na magkasala, sapat-sapat ang biyaya ng Diyos. Merong persecution. Mga kapatid, iyang number one na lalo na yung bagong Kristiyano, bagong tanggap, uusigin siya ng pamilya niya. Sabi niya, ba't ka lumipat dyan? Meron tayong relihiyon, meron tayong church. This is naranasan natin yan. Pero mga kapatid, sinong pipiliin natin? Nandun ka nga sa kamag-anak mo, pamilya mo, nasa false religion ka naman, papahamak ka. Mga kapatid, ganun din sa amin, sa aming buhay. Sabi ng aking nanay, bakit ka lumipat? O, diba? Sabi ko, yun ang totoo. Pero nakita nila na ikaw ay kung paano ka binago ng Diyos ang iyong buhay. Paano ka naglingkod.
Makita rin nila yun. Anong gusto nila? Ika'y masamang anak o mabuting anak? Ika'y tunay na Kristiyano o hindi? So makita natin doon mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung sino man ang di mag-iwan ng magulang, na ama, ina, anak, kapatid, asawa, sabi niya, hindi siya makakasunod sa Panginoon. Hindi pwedeng maging lingkod ng Panginoon. Ibig sabihin, we have to give that priority palagi sa Panginoon, sa kanyang kalooban. Kung mapapahamak ako dito sa lugar na ito, ba't ako pupunta ron? Sa Panginoon na ako. You know, mga kapatid. Sa makita natin, mga kapatid, na that God is a God of providence. He's providing all our needs. Minsan sabi niya, bakit marami ang problema? Marami ang pangailangan. Kung minsan nakikita natin problema sa mga bagay ng material. Pero tignan natin sa mga bagay ng spiritual. Ito yung sa buhay ng isang Kristiyano. Ano? Yung mga blessings ng spiritual, kailanman hindi mo maihahambing, maitutulad sa mga material blessings. Sapagkat yung mga spiritual blessings ay magpawalang hanggan. Ang material blessings ay dito lamang mahaba. Binibigyan tayo ng lakas, strength to serve God, to do our duty. Mga kapatid, akala mo ba dito sa mga pinag-aaralan natin, kailangan natin ng tulong din ng Panginoon para natin tumasunod. Kaya tayo nananalangin palagi. Dinadalangin na natin bawat isa na nawa ang kalooban ng Diyos ang masunod. Kasi kung minsan nahirapan tayong sumunod, bakit? Sabi ng Panginoon na aking utos ay magaan. Bakit nahirapan tayo? Kasi yung ating sarili. Mahirap pang makasunod. Dahil nasanay tayo eh. Nasanay tayo na ating sarili ang sinusunod. Mga kapatid, hindi si Brother Ding, si Sister o Sister Bell, kundi ang Panginoon at ang kanyang banal na salita. Mga kapatid. Ngayon, isang napaganda, trusting in the Lord help us to bear up under our trials. Darating ang pagsubok. May kahirapan. Kailangan natin mapagtagumpayan yung pagsubok sa atin. At sa pagsubok na yun, makita rin natin yung kalalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Kung saan tayo, kung tayo mahina o malakas. Mga kapatid, alam ng Panginoon yan. Kaya pinapahintulutan yan. At tanda natin mga kapatid na bibigyan tayo, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. At sa pagsubok na dumating sa atin, bibigyan naman tayong kakayahan ng pagtagumpayan natin. At mayroong kapangyarihan ng Diyos na tayo naman ay iingatan. Amen? Kung tayo susunod, mga kapatid, we have to rely on His promises and faithfulness. Panghawakan natin, ang Panginoon ay matapat. Ang kanyang pangako, mga kapatid, ay napakadakila. Kaya we have to trust God in all our needs. Temporal, material, physical, lalo ng spiritual. Alam niyo mga kapatid na we have to serve God regardless of our condition. Alam mo ba na mayroong kanya-kanya tayong edad? Ako ay nasa twilight na, matanda na ako eh. Pag pumapunta ng 60 above, may edad ka na. Pero ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang sa may edad, pati bata, middle age, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Kailangan mayroon lang tayong total commitment na ibig natin maglingkod sa Panginoon. Okay? Sino ba ang magsasabi na ako ay makakatayo dito? Eh, meron akong stage fright. Hindi ako mapagsalita sa harapan. Mga kapatid, tayo lahat ay gagamitin ng Panginoon. At alam niyo mga kapatid, yung mga tahimik, kung minsan silang gagamitin ng Panginoon pag sila nagsalita, tuloy-tuloy na yan. Mga kapatid. Sabi na iba, yan, tahimik nung araw eh. Pero ngayon, tingnan mo napakatapang. Kaya mga kapatid, we have to pray for each other. Na nawa, magkaroon tayong total commitment, submission. Isurrender natin sa Panginoon. Ang tanong, is your heart fixed? Tatag ba yung ating pananampalataya, ating kaluluwa? Tayo maglingkod sa Panginoon.
Amen, mga kapatid. Ngayon, kung babasahin mo yung, hindi ko tinalakay yung magmula verse 1 hanggang verse 6. Sabi ng Panginoon, "Blessed is the man that fear the Lord, that delight greatly in His commandments." Magbabasahin mo man yan, nandyan yung blessings. His seed shall be mighty upon the earth. Basahin natin sa Tagalog. Ang kanyang binhi ay may magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Amen. Tingnan mo sa verse 3. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay. Mga kapatid, ang tinukoy doon dyan, spiritual. Baka mamiskot niyo ako, sabihin niya, yayaman kayo ng maging billionaire kayo. Spiritual yan. At ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Verse 4, sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Nandun ang liwanag. Yan ang tinukoy natin kanina. Siya mapagbiyaya at puspos ng kabagan at matuwid. Ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram kanyang aalalayan kanyang usap sa katulad sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Mga kapatid, anong legacy na iwanan natin sa libutan ito? Mga kapatid, na tayo ay hindi lang nabuhay sa libutang ito, kung hindi tayo nabuhay sa Panginoon. Sabi ni Pablo, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabangan. To live is Christ and to die is gain. God, ito yung blessing ng righteous man whose heart is fixed and settled, trusting the Lord. Mga kapatid, bilang pagtatapos, binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon. Hindi lang tayo tinawag sa ikaliligtas magpakabanal, kung hindi paglingkod at bigyan siya ng karangalan at kalwalatian. Mga kapatid. At higit sa lahat, na maluwalhati ang Panginoon, hindi lang dito sa lupa, kundi maluwalhati din natin ang Panginoon maging sa kamatayan. Yan ang sabi ni Pablo. Hanggang sa kamatayan, maluwalhati natin ang Panginoon. Bakit? Kanyo? Pagdating natin sa Judgment Day, pagharap natin sa Panginoon, tayo ay magtatapat sa Panginoon. Kung ano ang ginawa natin sa Panginoon. Kung ano ang ginawa natin sa kanyang mga banal na salita natin. Ito ba'y naipamuhay? Ito ba'y nagbunga? Ito ba'y nagkaroon ng kabuluhan? Hindi lang sa ating buhay, kundi sa ating mga nakakasalamuha. Mula sa ating kaibigan, kapamilya, kamag-anakan. Mga kapatid, ang influensya na ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi basa-basa. Ito galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, wag nating biro-biruin. Sabi nga, ang Diyos ay hindi nabibiro. Kung ano ating itinanim, yun ating aanihin. Kung tayo nagtanim para sa Panginoon, tayo mag-aani ng buhay na walang hanggan. Pero kung tayo nagtanim para sa laman o sa libutan, tayo rin ay mag-aani ng kasiraan. Kaya, mga kapatid, pagpalain ng Diyos, kanyang banal na salita, to God be the glory now, na ito'y maging panuntunan natin sa lahat ng oras. Karoon tayong pusong matatag, tuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Binabalik ko na kay Sister